Magandang araw po muli sa ating lahat. Ako po muling samahan niyo sa ating pag-aaral ngayong araw na ito. Muli po, bago ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Aming Amang Diyos, pinaka-makapangyarihan, pinakadakila sa lahat. Panginoon, muli po, samahan mo po uli kami ngayon sa araw na ito sa aming pag-aaralan. Patuloy mo po kaming bigyan ng wisdom, kaunawaan sa iyong mga salita. Tulungan mo po kami, Panginoon, na lahat po ng pag-aaral namin ay tumimo po sa aming puso. Muli po, Panginoon, samahan, tulungan mo po kami. In Jesus' mighty name, I pray. Amen and amen. Yun. Magandang araw po muli sa lahat. Ito po ang ating pagpapatuloy ng ating pag-aaral. Ngayon po, ang pag-aaral natin tungkol sa tunay na pag-ibig. Bago po lahat, ano po ba ang pag-ibig? Nga po, sabi nga po, ang pag-ibig ay damdamin at desisyon. Hindi lang po ito basta pakiramdam ng kasiyahan o kilig. No? Ito rin ay pasya o desisyon ng magmahal kahit mahirap, ay sakripisyo, no? Sa kabila ng kasiyahan o kalungkutan man. Kaya sabi nga po, hindi lang po ito yung pakiramdam lang, yung nainom ka na gusto mo. No? Ito ay sa kabila ng kahit ng kalungkutan, paghihirap, no? May sakripisyo, no? Kalungkutan o kasiyahan man. No? Iniibig mo yung tao, o sino man yan, iniibig mo, no? Hindi lang kung masaya ka or okay, no? Sa kabila ng kagipitan din, hirapan, nandun pa rin ang tunay na pag-ibig. Nga po, no? Ano nga po ba ang nagagawa ng pag-ibig sa ating katawan? Ito nga po, sabi sa kalusugan natin, ito yung nagpapasaya, nagpapagaang ng pakiramdam, no? Nagpapababa ng stress, no? Napaka-importante po yung pag-ibig. Talagang pinapababa po yung stress, pinapalusog ang kalusugan ng puso, no? Nagpapalakas ng immune system, nakakabawas ng sakit, at nagpapahaba ng buhay. Ito nga lang po, yung nagagawa na po nito sa buhay natin, nagbibigay ng layunin, kalusugan sa buhay, nagbibigay ng kagalakan, kasiyahan, kapayapaan, no? Napakadami po, no? Malusog na relasyon sa pamilya, no? Sa tao. Napaka-importante po talaga ng pag-ibig, no? Sa ating buhay sa araw-araw, no? Napakahirap po na walang pag-ibig. No? Kaso nga po, meron po mga ilan sa atin na talagang ano po, nakarasan ng kabiguan o nakaramdam ng hindi magandang karanasan po sa pag-ibig. Halimbawa sa pamilya nila, no? Sa kaibigan, sa asawa, sa karelasyon, sa girlfriend, boyfriend, no? Nagkaroon ng mga hindi magandang relasyon, no? Nasaktan, no? Nasira yung relasyon nila, no? Maraming ganun. Kaya nga, imbes na maranasan po nila yung mga benepisyo na sinabi ko po, no? Yung mga kagalakan, kasiyahan, hindi po nila na-experience yun. Subalit, napalitan po yan ng magalit sa puso, no? Ng takot, stress, anxiety, at umabot pa po sa depression, no? Imbes na maranasan po nila yung mga benepisyo po ng pag-ibig, hindi. Yung kabila po, naranasan nila yung stress, yun lahat po, inaranasan nila dahil sa maling pag-ibig, no? Kamalian na naranasan nilang hindi maganda sa pag-ibig. Pero alam po natin na tunay po napaka-importante ng pag-ibig, no? Wala po, hindi po natin kaya mabuhay na walang pag-ibig sa buhay natin, sa puso natin, no? Kaya nga lang po, no? Paano ba? No? Kasi nga po, mayroong mga taong naka-experience ng hindi maganda, no? May mga taong naka-experience ng kamalian sa pag-ibig, no? Hindi magandang karanasan sa pag-ibig, no? Kaya nga po, ito po ang pag-aaral natin ngayong araw na ito. Ito po ay tungkol sa pag-ibig na tunay, pag-ibig na walang hanggan, pag-ibig na walang kapares, at ito po ang pag-ibig ng Diyos para sa ating lahat. Yan po, no? Pag-aaralan po natin ngayon, no? Mga ilang halimbawa lang po ng pagpapatunay, no? Ilang pagpapatunay lang po na talagang mahal na mahal po tayo ng ating Diyos. Ito nga po, magsimula na po tayo. Unang-una, alam niyo po ba na pinadala niya ang kanyang buktong na anak? Ito nga po, ayon nga po dito sa Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po, no? Napakaganda po nito ayon po sa Juan 3:16. Ano po ang sabi nito? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Sino nga po ba ito? Ito po si Jesucristo, no? Pinadala niya ang kanyang buktong na anak, ba?
hinuli siya, pinako sa krus, namatay, nilibing at pagkatapos ng ikatlong araw, siya po ay nabuhay uli. Siya po ay pinadala ng Ama dito sa mundo, no? Bakit nga daw po? Upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito nga po sinasabi. Ano nga po ba yung kapahamakan na sinasabi dito? No? Kasi may binabanggit po ditong kapahamakan. Ito nga po, basahin nga po natin sa Roma 6:23. Ayon nga po dito, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ito po, no, may binabanggit po dito, no, kamatayan po yung kapahamakan na binabanggit po dito, no, dahil sa ating mga kasalanan, no, dahil po tayo nagkamali, nagkasala, lahat po tayo mamamatay. Meron po ba ditong hindi po nagkasala? Kung meron po, type lang po sa comment, no? Pero wala po. Lahat po tayo nagkamali. Lahat po tayo nagkasala. Wala po. Wala pong miski isa sa atin ang hindi nagkamali at nagkasala. At dahil po dyan, tayo po ay nagkamali at nagkasala. Ano pong kahihintangan natin? Ito po ay kamatayan, no? Kamatayan po ang kahahantungan natin. At kung sasabihin naman po natin, lahat naman talaga mahamatay. Hindi po, no? Opo, mahamatay po tayo. At ito po yung pag tumanda tayo, nagkasakit, ito po yung physical na kamatayan. Pero ang binabanggit po dito, ito po yung eternal na kamatayan. Walang hanggang kamatayan, no? Yung pahirap, no? Sa kumukulong asupre, impyerno. Ito po, no? Ito po yung mahirap araw-araw, no? Talagang pagkahiwalay sa Diyos to, no? Wala na. Talagang dulo-dulo to, patay ka na. Wala na, araw-araw kang pinapahirapan, no? At ito po ay ayaw maranasan ng Diyos, no? Ayaw maranasan ng Diyos para sa atin, no? No, kaya nga po, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak kasi ayaw niya pong umabot tayo sa eternal na death. Gusto nga po niya, no? Makasama tayo sa buhay na walang hanggan, no? Ito po, mahal na mahal po tayo ng Ama, di ba? Gusto tayo lahat tayo makasalanan, eh. Pwede naman sabihin ng Diyos po siya, no? Sabihin niya, makulit kayo, gumagawa kayo ng kamalian, sige, hayaan ko na kayong mamatay. Pero hindi po, no? Bis na gawin niya po yun. Pinadala pa po niya si Jesucristo, no? Ang kaisa-isa niyang anak, ang bugtong niyang anak na mahal niya, no? Mahal na mahal niya po si Jesus, di ba? Nung babautismo nga po si Jesus ni Juan, no, sa Ilog Jordan, no? Nung punta po siya, bumukas nga po yung langit, di ba? Paba ang espiritu, nagkatawang na parang kalapati nga po, no? As may tinig na lumabas, sasabi, itong aking minamahal na anak na lubos kong kinalulugdan, di ba? Mahal na mahal po ng Ama ang kanyang anak. Pero ganun po, no? Sa kabila po nun, no? Ibinigay niya po si Jesucristo para sa maligtas tayong mga makakasalanan, no? Tayong sumasunod sa Diyos, tayong gumagawa ng ayaw ng Diyos, no? Pinadala pa rin po niya, no? Di ba? Nakita niyo po ang sobrang pagmamahal po doon, no? Di ba? Kayo po ba? Tayo po. May mga magulang po dyan, di ba? Kaya po ba natin yun? Kaya niyo po ba yun, ha? Yung anak niyo, umahal niyo sa buhay, no? Iaalay niyo para sa, kunyari, sa kaaway niyo, sa mga taong makasalanan, di ba? Napakahirap po nun, lalo pa sa taong kaaway mo, no? Kasi tayo, para kaaway tayo ng Diyos, di ba? Dati, no? Ginagawa natin yung ayaw niya, ginagawa natin yung kasulungan sa gusto niya, di ba? Kaaway tayo ng Diyos, pero ba tayong mga tao, kaya ba natin gawin sa kaaway natin yun na ialay natin ang buhay ng kahit sino man? O minsan ka tayong mga tao po, no? Kung may nagkagawa ng kasalanan sa atin, kahit maliit na tulong lang, bagay lang, hindi natin kaya ibigay sa kanila, no? Pinabayaan natin silang maghirap kasi kaaway natin sila, nahayaan natin ng masaktan, no? No, nilalayuan natin sila, tinadalikuran natin sila kasi kaaway natin sila. Pero dito, kitang-kita po natin kung gaano kabuti ang Diyos, di ba? Makasalanan ng mga tao, di ba? Pwede niyang pabayaan, no? Pwede niyang hayaan nila, pero hindi. Ayaw niya mapahamak. At hindi pa yun, ha? Ang matindi po doon, no? Mismo ang kanyang butong na anak na si Jesucristo, di ba? Nakikita po nung pinapako po si Jesucristo. Bago pa lang po yun, nung hinuli pa lang po siya, hinugupit, no? Dinala sa krus, hinubaran, pinahiya, pinako sa krus, di ba? Kung kayo po mismo, ang magkulang ama, nakikita niyo yung anak niyo, naghihirap, no? Pwedeng sabihin niyo, tigil niyo yan, no? Tigil niyo yan. Kung may kakayahan pa kayo, baka pahuli ko lahat yan, no? Pakulong ko lahat yung mga taong gumagawa, no? Pero
Ang Diyos po, no, makapangyarihan, pwede mong bagsakan niya ng isang apoy lahat yun. Siraan niya lahat yun, no? Sinasabi, anak ko yan, no? Pero hindi, no? Nakikita ng Diyos nangyayari sa kanyang anak. No? Mahal na mahal niyang anak. Naghihirap. Di ba? Hindi niya pinigil. Di? Dahil gusto niyang maligtas tayo, di ba? Gusto niyang mabuhay tayo. Gusto niya tayong makasama sa buhay na walang hanggan. Diba? Diyan pa lang po, okay na, tapos na eh. Huwag natin basahin yung iba. Okay na po to. Diba? Diyan pa lang makikita mo na kung gaano tayo kamahal ng Panginoon, di ba? Diyan pa lang po, alam na natin na sobrang mahal na mahal tayo ng Panginoon. No? Pero hindi, tutuloy po natin. Dito pa po. Pero sinasabi lang po ng iba, no? Mahal ba ako ng Diyos? Bakit ganyan? Yung mga panalangin ko, yung mga nangyayari sa buhay ko, ba't ganyan? Ang dami ka namang pinagpe-pray, ba't hindi nangyayari? No, ba't ganito nangyayari sa buhay ko? Puro kahirapan, puro problema, ganyan, no? Na, alam ng Diyos po, may plano po ang Diyos para sa atin, no? Hindi na po yung kumot lang gustuhan lang natin, ang nais natin, imibigay natin ng Diyos. Hindi, kasi nga po, alam niya yung mas makakabuti sa atin, alam niya yung kapapahamak natin. Ito, ayun nga po dito sa Jeremiah 29 verse 11, sabi nga po, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Ito po napakanino, no? Alam ng Diyos po, no? Yung plano niya sa atin, mas makakabuti kaysa sa iniisip natin. Mas maganda kaysa sa nais natin. No? Kasi alam ng Diyos ang lahat, no? Alam niya kung makakabuti ba sa iyo, makakasama sa iyo, no? Kala natin, para sa atin, mabuti. Kala natin, yung mga prayer natin, maganda. Yung mga hinihingi natin, maganda, no? Pero alam ng Diyos na makakasama sa atin yun. Alam niya na yung mga bibigyan niya, halimbawa hinihingi natin, pwedeng makasama sa atin. Ito, basahin nga po natin sa Lucas 11 to 13. Sabi nga po dito, kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung ito'y humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kayo ang masama at marunong magbigay ng mabuting kaloob sa inyong mga anak, lalo na ang inyong ama na nasa langit na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Ito po, no, napakaganda, no. Minsan humihingi po tayo, baka akala po natin yung hinihingi natin isda, yung pala ahas po pala, no. Akala natin mga hinihingi natin itlog, yung pala alakdan. Ito po, no, alam ng Diyos po ang lahat, no. Pwedeng, kunyari, nagpe-pray tayo, Lord, bigyan mo po ako ng magandang trabaho, pera, upang makatulong po ako sa mga tao, makapagbigay po ako sa mga charity. Pero alam po ng Diyos, no, pag nagkaroon ka ng maraming pera, magandang trabaho, pwedeng mapalayo ka sa Kanya, no? Halimbawa, makalimutan mo siya dahil sa kadami ng pera mo, no? Ganun. Pwedeng, Lord, palakasin mo ako para makagawa ako para sa iyo. Alam ng Diyos, no, pag lumakas ka na, no, hindi ka pa ready, lumakas ka na agad ngayon, pwedeng gawin mo yung mga ginagawa mong bagay, ginagawa mo nating kamalian, no? Ganun, alam ng Diyos ang lahat. Ito kasi sabi nga po sa Isaiah 55 verse 8, no? Ang aking kaisip ay hindi ninyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan, di ba? Hindi natin alam ang kaisipan ng Diyos. Alam niya ang sumula hanggang huli, no? Alam niya kung ano yung iniisip mo. Alam po yung hindi yung pang ginagawa. Alam niya na kung ano yung gagawin mo. Alam ng Diyos lahat. Alam niya po. Umpisa pa lang hanggang katapusan. Alam niya lahat, no? Kaya nga, iniiwas niya tayo sa mga ganung bagay kasi mahal na mahal ka po niya, no? Mahal niya po tayo, no? Kaya kung mga prayer po natin, hindi pa niya binibigay, malamang nire-ready pa lang po niya tayo, no? Kasi nga po, alam niya, pag ngayon pa lang binigay niya, makakasama po sa atin yun. Ngayon pa lang, pag binigay niya, hindi natin magagamit ng maayos yun, no? Kaya, kung nagpe-pray tayo, magpatuloy na po tayo sa prayer, no? Magpatuloy na po tayo sa prayer. Pag-prayer din natin na, Lord, kung ano po yung kalooban mo, yung pang mangyari sa buhay ko, no? Wag po yung kalooban ko kasi po, yung kagustuhan ko, alam ko po, may makasama sa akin, pero yung kagustuhan po, yun po ang the best para sa akin. Ganun po rin po, ipipray po natin yun, no? Huwag lang po yung mga gusto natin. Sabihin natin, Lord, bigyan mo po ako ng kaunawaan, kung ano po yung tama at mali, kung ano po yung nararapat talaga para sa akin. Ganun. Hindi puro kagustuhan natin. Kasi, alam po natin, yung mga kagustuhan natin, minsan pang sarili lang po natin, no? Hindi natin naiisip kung para ba talaga makakabuti sa atin, makakabuti sa ating kapwa, no? Pero ang Diyos, alam po niya lahat. Alam po niya mula umpisa hanggang dulo. Alam po niya lahat, no? Pero minsan, kasabi naman po, ganito, may problema ako, may sakit ako, no?
Alam niyo po ba mga kapatid, kahit po yung mga problema na yan, no, ginagamit po ng Diyos yun dahil mahal niya po tayo, di ba? Sinasabi niya yung pagdidisiplina, yung pagtutubid, ginagamit niya po yan upang pakikipagmamahal niya sa atin. Ito po, ay nga po sa Hebreo 12 verse 6, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang inuturing niyang mga anak. Ito napakanino po, no? Dinidisiplina ng Panginoon ang mahal niya at pinapalo, no, ang mga itinuturing niyang anak. Di ba? Kaya din po, no, may mga magulang, di ba, kunyari, mga bata, mga anak nyo, nagkamali, nagkagawa ng masama, di ba? Nagkasabi niya, pinapalo nyo, para maituwid sila, no? Hindi nyo para saktan, di ba? Gusto nyo, kasi alam nyo, mali ginagawa nila, ayaw nyo po sila lumaki na kalakihan yung kamalian, kaya tama yun po sila. Ganyan din po ang ating Diyos, di ba? Isang binibigyan niya, hinahayaan niya pong makaranas tayo ng problema, ng mga pagsubok, upang maiayos tayo, no? Maitama tayo. Yung mga maling ginagawa natin, maitama. Diba? Kasi ayaw niyang magpatuloy tayo sa pagkakamali. Ayaw niya tayo magpatuloy sa paggawa ng hindi maganda. Kasi alam niya, pag nangyari yun, pwedeng bumalik tayo sa dati-dati, di ba? Ayaw ng Panginoon niya, mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya, isa, no, tingnan po natin yung mga yung mga problema na dumatating sa atin, no? Yung mga pagsubok, no? Hindi naman po binigay ng Panginoon yan sa atin dahil galit siya sa atin, no? So, binibigay ng Panginoon yan kasi may turo, may aral po dyan. Kaya nga po, kada problema, no, himay-himay niyo po yung mga problema. Ano ba't ba nangyayari sa akin to? Ano ba yung mga kailangan kong gawin, no? Lahat yan po may aral, lahat po yung may turo, no? Hindi po yan hinahayaan ng Panginoon para wala lang, no? Para masaktan ka lang, no? Para mahirapan ka lang, no? May aral po yan, no? Kaya dapat po, sa kada problema, tingnan po natin, dapat may matutunan po tayo, no? Pagkatapos nating patapos yung problema na dapat sa kada problema, may matutunan po tayo, dapat may naunawaan po tayo kung anong mensahe. Kasi kahit sa problema, kinakausap tayo ng Panginoon, no? Diba? Minsan, ganyan, no? Sobrang blessed na natin, no? Sobrang blessed natin, nakakalimutan natin si Lord, nakapalayo tayo. Minsan, binahayaan niya magkaroon ka ng problema para ma-realize mo na, oo nga, no? Hindi sa akin lahat galing itong yaman na ito, kakayahan ito, galing ito sa Diyos. Diba? Gusto ng Diyos, balik tayo sa Kanya, ma-realize natin yung pagkakamali natin. Kaya no, minsan nagkakaroon tayo ng problema, no? Pagsubok, disiplina tayo ng Diyos, mahal na mahal tayo ng Diyos, no? Kaya nga, pag may disiplina, may pagpapalo, no? Magpasalamat din tayo. Mahal tayo ng Diyos. Kasi nga po minsan, kung magulang niyo po, no? Naagawa ka ng masama. Pero hindi ka pinapansin, hinahayaan ka lang na gumawa ng masama, magpatuloy sa masama. Diba? Ano ang isipin niyo? Mahal ba ako ng magulang ko? Ba't mali-mali na ginagawa ko? Ba't hindi ako pinapagalitan? Ngayon din po, no? Kung ang Diyos, diba? Isipin mo kung patuloy tayong gumagawa ng kamalian, kasalanan, no? Nagsisinungaling tayo, gumagawa tayo ng kamalian, ginagawa natin yung mga maling ayaw ng Diyos, di ba? Isipin mo, mahal ka ba ng Diyos? Kung gano'n, di ba? Kung hindi ka niya papagalitan, hindi ka niya papaluin, di ba? Parang hindi ka niya pinapakailaman. Sabihin, pag pinagalitan ka ng Diyos, pinaano ka ng Diyos, mahal ka niya, di ba? Iniintindi ka niya, di ba? Ayaw ka niya mapahiwalay sa kanya. Yun po, napakatundin po na talagang mahal na mahal tayo ng Diyos kahit na may pagsubok, kahit may problema, nandun pa rin po yung pagmamahal ng Diyos para sa atin, no? Alam niyo rin po ba na minahal tayo ng Diyos, no? Kahit na tayo ay makasalanan pa, no? Kahit na tayo makasalanan pa, mahal na mahal tayo ng Diyos. Ito nga po, ayon nga po sa Roma 5 verse 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo ay makasalanan pa. To pinapakita po dito, no? Kahit nga po nung makasalanan pa tayo, no? Hindi po sinabi ng Panginoon na, sige, pag nakita kong okay na kayo, pag nakita kong may nagbabago na, no? Papadala ko ng aking bugtong na anak para, yun, ligtas. Hindi, no? Sa kabila ng paggawa pa natin ng kasalanan, habang ang ginagawa natin yung ayaw ng Diyos, nagpapakasaya tayo sa mundo, ginagawa natin kung ano yung ayaw niya, no? Minahal niya tayo. Pinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo, no? Upang tayo maligtas, di ba? Kung mga tao, di ba? Kunyari may nakagawa ng kamalian sa atin. Sabihin natin, sige, pakita ko muna magbago ka, pakita ko muna maging okay ka na. Tsaka kita papatawarin, no? Tsaka kita mamahalin, no? Kailangan gusto ko muna, gumawa ka muna ng kakaiba, gawin mo muna yung pasahin mo. Gawin mo muna yung mga okay, di ba?
Pero hindi, ang Diyos, di ba? Habang nagkakasala po tayo, habang gumagawa tayo ng masama, di ba? Minahal niya po tayo, no? Pinadala niya po ang kanyang bugtong na anak na si Yesu Cristo. Tingnan niyo po, gaano kabuti ang Diyos, di ba? Ibang-iba po sa atin, di ba? Iba-iba po sa atin tayo po. Hindi eh. Gusto po muna natin makakita ng pagbabago. Gusto muna natin, gusto ng gawa. Gusto natin makita na naayos sa sarili niya. Pero ang Panginoon, di po, di ba? Wala mo siya nakikitang kaayusan eh. Di ba? Patuloy tayo sa paggawa ng kamalian, patuloy tayo sa pagkakasala. Pero sa kabila po nun, pinadala po niya si Yesu Cristo, di ba? Para tayo maligtas po. Isa po yan, napakabuti talaga ng Panginoon, di ba? At isa pa po yan, alam niyo po ba na tayo ay binigyan niya ng karapatan, di ba? Na maging mga anak ng Diyos, di ba? Ito nga po, ayon nga po dito sa Juan 1:12-13, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila ay naging mga anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagawa ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Ito sinasabi nga po, no? Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanila. Sa Kanya, ibig sabihin, kay Yesu Cristo, no? Lahat po ng sumampalataya, tumanggap kay Yesu Cristo ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos, no? Hindi po dahil sa tayo isilang bilang anak ng Diyos, kalikasan o kagustuhan, no? Ito'y kaloob ng Diyos, no? Libreng biyaya ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng pagtanggap natin kay Yesu Cristo, no? Tayo ay naging anak ng Diyos, di ba? Napaka-bless po natin. Anak tayo ng Diyos, no? Di ba natin anak po tayo ng kadiliman, anak po tayo ng kasamaan dahil sa paggawa po natin ng kamalian, kasalanan, di ba? Ginagawa natin kung ano yung masama, di ba? Hindi tayo anak ng Diyos, di ba? Di ba, ayun nga po sa Juan sa 8, no? Sabi nung kausap ni Yesu Cristo po yung mga Pariseo, sinasabi nila, no? Sinabi po ng Diyos, no? Ang anak nyo, ang ginagawa nyo, ang kagustuhan ng inyong ama, no? Sabi ng mga tao doon, sumagot, no? Hindi kami anak sa labas, ang ama namin ay ang Diyos. Sabi ni Jesus, sabi na kung ang ama nyo ay Diyos, dapat iniibig nyo ako kasi ako yung ginagaling sa Diyos, no? Kaya sinabi ni Lord Jesus sa Juan 8, no? Sabi niya, ang diablo ang inyong ama at ang gusto niya ang ginagawa nyo. Di ba? Ganun din tayo, no? Kung anong ginagawa ng kasamaan, yun ang gusto natin. Kung anong ginagawa ng kalaban, yun ang gusto natin. Di ba? Dati yun naman ginagawa natin. Kaya anak tayo ng kasamaan, di ba? Anak tayo ng kasamaan dati. Pero nga, no? Sa kabutihan ng Diyos, no? Pinadala niya ang kanyang bugtong na anak, no? At ating pagsampalataya kay Yesu Cristo, no? Tayo, no? Naging anak ng Diyos, di ba? Gaano tayo kapalad, kahit gaano tayo ka-bless, di ba? May relasyon tayo, malapit na relasyon sa ating Diyos. Di ba, yung tinuro nga po ni Lord Jesus sa prayer, di ba, sabi niya, unang-una, our Father, di ba? Our Father sa Aramaic nga po, ibig sabihin, Aba, napakalapit. Ibig sabihin, Aba na tatay, yung talagang malapit na relasyon, no? Talagang hindi na po rin tinatawag na tatay ng ama, no, napakalapit na relasyon, napakalapit na relasyon, ibig talagang may relasyon tayo sa ama na makakatawag tayo sa kanya, no? Intimate relation, pwede natin siyang kausapin na ng ama talaga, no, yung puso, sa puso, relasyon talaga, no, talagang napakaganda, diba? Nakikita niyo po kung gaano kabuti ang Diyos, diba? Bilang parang, ginawa niya tayong anak, diba? Makakasalanan tayo, diba? Yun. Ay, sorry po mga kapatid, medyo umuulan po, medyo may nakikinig po kayong ingay sa background, hindi po umulan, no? Pasensya na po kayo. Pasensya niyo po yan. Pero ito, magpapatuloy po tayo, no? Ito nga po, alam niyo po ba na walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos, ba? Mula nung talagang naging ama natin siya, no? Walang makapaghiwalay sa atin, no? Sa kanyang pag-ibig. Ito nga po, ayon nga po dito sa Roma 8:38-39, sapagkat natitiyak kong walang makapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayon o ang buhay, ang mga anghel o ang pamunuan, ang mga kapangyarihan, ang mga kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos pinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Ito po, napakaganda po, no? Talagang mahal na mahal po tayo ng Panginoon, ating Diyos, di ba?
Hindi na tayo mahiyaang mahiwalay sa kanya, no? Mahal niya po tayo, no? Talagang kinakapitan niya po tayo. Ibig sabihin, kahit na mga anghel, kamatayan man, pamunuan, wala pong makakapaghiwalay sa atin, di ba? Ganyan po tayo proteksyonan, ganyan po tayo yayakapin, no? Hindi niya po tayo hayaang mawala sa piling niya. No? Tayo mga anak niya, di ba? Mahal niya tayo, di ba? Diba? Tayo minsan mga tao, may maagawa na kamalian sa atin, i-reject na natin. Diba? Sa Facebook, diba? Kung may hindi magandang makasabi sa'yo, nakaaway, ibablock natin. Di ba? Ganun po tayo. Nire-reject po natin yung mga tao, di ba? Pag hindi na okay, magawa ng kamalian, no? Aalisin natin, lalayuan natin. Diba? Pero ang Panginoon, di ba? Hindi po. Tayo, kahit mga Kristiyano po tayo, nagkakamali pa rin po tayo, nagkakasala po rin po tayo. Pero hindi, no? Hindi tayo nalalayo ng Diyos, di ba? Diba? Kaya kung po pumapasok yung mga pagsubok at problema, di ba? Binibigyan niya po tayo ng problema para maayos po tayo, para hindi tayo mapalayo sa Kanya, di ba? Yun po yung patunay na sobrang mahal po tayo ng Panginoon, no? Hindi niya po tayo hayaang mapalayo sa Kanya, mawalay sa Kanya, di ba? Napakasarap po nun, no? Talagang protektado po ng Panginoon. Alam mo pong hindi siya mawawala, no? Yung gaya ng mga girlfriend nyo, boyfriend, ba? Nagkatampuan, hihiwalayan na. Minsan, mga asawa, di ba? Kakunting problema, maghihiwalay na. Sa pamilya, magtatampuhan, di na magpapansinan. Di ba? Ganyan po, no? Marami pong ganyan ngayon. Kahit na sa gobyerno, yun, natin magkakasama, ngayon magkakaaway na. Di ba? Wala po, di ba? Tama, sa mundo wala po forever. Di ba? Tama talaga yan, sinasabi na iba, wala po forever sa mundo, di ba? Pero sa Diyos po talaga, merong forever. Kahit kailan, hindi niya po tayo hayaang mawala sa piling niya. Kahit kailan, no? Hindi po mawawala yung pagmamahal niya. Kaya nga po, no? Nakita ang pagmamahal ng Panginoon para sa atin, di ba? Grabe, sobrang mahal niya po tayo. Kaya nga po, mga kapatid, hindi ko po alam kung ano po yung mga naranasan niyo po ngayon, kung ano po yung mga pakiramdam niyo ngayon. May po ilan sa inyo nakakaranas ng hindi maganda sa pag-ibig, nakakaranas ng hindi magandang karanasan, ngayon nakakaranas ng kalungkutan, ng fear, ng takot, anxiety, diba nakakaranas po tayo yan? Tingnan niyo po ang Panginoon Diyos, diba? Doon po tayo mag-focus, diba? Nakita niyo po, no? Kung gaano niyo po tayo kamahal. Kasi nga po, napaka-importante ng pag-ibig. Yung mga binasa ko po ng una, nagpapatanggal ng stress, nagbibigay ng kasiyahan, nagkagalakan. Ba? Tingnan niyo po ang pag-ibig ng Diyos. Mararanasan niyo po ang tunay na kagalakan, tunay na kapayapaan, tunay na kasiyahan na hindi ninyo kahit kailanman makakamtan sa mundo. Di ba? Ang mundo, nasaktan po tayo niya, no? No? Hindi ko man sinasabi huwag na kayong umibig sa mundo, no? Umibig tayo, pero huwag po tayo mag-focus sa pag-ibig na binibigay ng mundo, no? Huwag tayo mag-focus sa kung ano yung, yari, gusto kong ganyan. Laban, makahanap ako ng boyfriend, girlfriend, kailangan makapag-asawa na. Hindi ko man sasabing huwag, no? Pero huwag po doon na i-focus natin yung isip natin. Huwag doon. Unahin natin ang pag-ibig ng Diyos. Tingnan natin kung gaano siya kabuti. Kung gaano niya tayo minamahal, no? Kahit kailan, no? Hindi tayo masasaktan sa pag-ibig ng Diyos. Kasi nga po, yung pagmamahal niya ay tunay, no? Walang daya, no? Kung walang kaplastikan yung pag-ibig ng Diyos, tunay na tunay at walang hanggan nga. Diba? Kaya kung kayo may mga kapatid, kung ano ba yung dinadaras nyo ngayon, nahihirapan kayo, no? Ibigay niyo sa Panginoon natin, isuko niyo sa Panginoon natin. Lumapit kayo sa Panginoon, no? Huwag niyo hanapin ang kasiyahan sa mundo. Lahat. Lalo kayong malulungkot. Pag hinanap niyo kasiyahan sa mundo, minsan meron mga tao, malungkot siyang iinom para mawala yung lungkot. Minsan, nag-break, kaharap ng ibang girlfriend para lang mapalitan yung kasiyahan nila. Nag-break, kaharap ng ibang boyfriend para lang sumaya kasi nagkahiwalay sila, di ba? Nag-away sa pamilya, pupunta sa barkada para makalimot ng problema, di ba? Nag-away ang kaibigan, maghahanap ng ibang kaibigan, ba? Minsan, yung mga napupuntahan po natin, lalo pa tayo napapasama. Minsan, yung mga magiging bagong relasyon natin, lalo pa lang mas masama doon sa naunang relasyon natin, di ba?
Kaya huwag natin hanapin po sa tao, huwag natin hanapin sa bagay, no? Ang kasiyahan ng pag-ibig, no? At tunay na pag-ibig ay makikita, matatagpuan, makakamtamnan po natin sa ating Diyos na tunay na pagmamahal, di ba? Wala pong katulad, no? Wala pong hihigit sa ating dakilang makapangyarihang Diyos, di ba? Kaya po, kung ano po naranasan mo ngayon, kapatid, lumapit ka sa Diyos. Yung pag-ibig niya, yung pagmamahal niya, huwag ka mag-focus, huwag sa mundo, no? Ang mundo, tatalikuran ka, iiwanan ka. Pero ang Diyos, pa, hindi ka iiwan, hindi ka papabayaan, di ba? Ito ang pagmamahal na talaga na tunay, walang katulad, walang kapares, di ba? Dakilang pagmamahal, di ba? Kaya mga kapatid, talagang mag-focus tayo sa love ni God, no? Yun ang tingnan natin, di ba? Alalahan natin ang pagmamahal niya palagi. Alam niyo po mga kapatid, yung pagmamahal niya, nagpapalakas ng ating katawan niya, ng ating puso, di ba? Kung may kalungkutan ka man, alalahanin mo yung pag-ibig niya, di ba? Namatay, inari niya ang kanyang putong na anak para sa atin, di ba? Kung iisip mo lang, oo nga, no? Mahal na mahal ako ng Diyos, di ba? Di ba? Makasalanan ako, minahal niya ako, di ba? Hindi niya ako iniwan, di ba? Ginawa niya akong anak. Tingnan mo yung kapatid, di ba? Anong pagmamahal yun, di ba? Di ba? Isipin mo lang, bakit ko pahanapin sa iba ang pagmamahal? Ang Diyos, dahil niya, no, mahal na mahal ako. Hindi ako iniiwan, hindi ako pinabayaan. Ba't hahanapin ko pa sa iba ang pagmamahal? Di ba? Yun, mga kapatid, maraming salamat at ako po sinamahan nyo sa ating pag-aaral ngayong araw na ito, no? At I pray nga na talaga yung pagmamahal ng Diyos ay tumimo sa bawat puso ng bawat isa. Po. Bago po lahat, tayo po muna mag-closing prayer. Aming Amang Diyos, maraming salamat po muli sa pagsama mo po sa amin, sa aming pag-aaral ngayong araw na ito. Panginoon, tunay po napakadakila mo. Salamat po sa pagmamahal mo sa amin, Panginoon. Tunay po hindi kami karapat-dapat. Pero tunay po napakabuti mo. Panginoon, sa kabila ng aming mga kasalanan, magkakamali, pinadala mo po ang iyong anak na si Yeso Cristo para po kami maligtas. Salamat po. Tunay po napakabuti mo. Tunay po napakadakila mo, Panginoon. Salamat po sa iyo. At I pray, Lord, na lahat nga po ng mga nakapanood, nakapakinig nitong aking video, patuloy mo pong hawakan na kanilang mga puso, Panginoon. Gamitin mo po na Panginoon kung sino man po nais mong makapanood nito upang tumatak po sa kanilang puso yung mga mensahe mo po, Panginoon. Tulungan mo po na ang pag-ibig mo po ang maghari sa bawat isa. Ito po, Panginoon, maraming salamat po. In Jesus' mighty name, I pray. Amen. Amen. Yun. Maraming salamat po. Muli mga kapatid, sa pagsama niyo po sa akin ngayong araw na ito. Muli po, sa susunod po, muli niyo po akong samahan. Salamat po muli. To God be the glory. Amen and amen. Thank you po.